Buhay nanay for today's vlog. Wala nang pa-intro-intro, tara't simulan na natin. Pagkagising ko nga nagsalang na agad ako ng sinaing at dahil meron pa nga kaming natirang sopas, naisipan ko na langgunisan na lang yung lulutuin. Bali, pinakuluan ko nga lang mga maret nung kumulo na pinrito ko naman. Ewan ko ba kung ako lang pero kapag ganito talaga yung ulam, nako, mas napaparami yung kain. Meron pa nga kami natirang sopas kaya tinimplahan ko lang at dinagdagan ko ng sabaw. Hindi talaga ako nagsasayang ng mga pagkain kapag meron talagang natitirang ulam, nako, yun yung kinakain namin kinabukasan. Sa mahal kasi ng bilihin ngayon, mga mare, kailangan natin maging praktikal dahil napakahirap talagang kitain ng pera. Anyways, pagkatapos namin kumain, napaliguan ko na si Habil at naligo na rin ako. Marami nga akong trabaho na kailangan tapusin ngayong araw na to, kaya hindi na muna ako naglinis sa baba. Anyways, pagkatapos ko maasikaso si Habila, ayan, nag-skincare naman ang mare nyo. Marami nga akong tatapusing promotional video at marami talaga akong ibo-voice over ng araw na yan. Bali, fast forward na kinagabihan na to mga mare, natapos ko na yung mga kailangan kong gawin. At syempre, pagkatapos ko ng trabaho ko, eto, at maglilinis naman tayo ng kwarto. Magto 2 weeks na nga itong bedsheet namin. Ako, kailangan ko na talagang palitan. Bising-busy nga si Habila sa paglalaro dyan, kaya eto, sinimulan ko na. Dati, kapag naglilinis ako, pinapababa ko talaga siya sa sala dahil meron nga siyang allergy rhinitis at hindi niya nga pwedeng maamoy yung mga alikabok. Ang kaso, no choice nga tayo mga mare at ayaw bumaba ng bata. Wala rin naman kasi siyang kasama sa baba kaya walang magbabantay sa kanya. Anyways, pagkatapos kong tanggalin yung bedsheet, nagpalit na ako at etong color white nga yung nilagay ko. Kapag ganitong meron akong ginagawa at naglilinis ako, tinutulungan ako ni Habila. Kahit nga hindi ko na yan sabihin mga mare, kusa na yung tumutulong. Siguro dahil madalas nakikita niya na naglilinis ako, kaya ayan mga mare, tumutulong na rin yung bata kahit 4 na taon pa lang. Mas maganda talaga na habang bata pa sila, natuturuan na sila ng mga gawaing bahay. Anyways, pagkatapos ko mailagay yung bedsheet at mga pillowcase, eto, at magbabacuum naman ako. Etong dust mite vacuum nga pala na Isin yung gamit ko. Gustong gusto ko to mga mare dahil napakahaba ng cord kaya kahit malayo yung outlet, abot na abot. Super easy lang din itong gamitin mga mare at napakalakas ng sanction. Kapag ganito yung mga gamit mong panlinis sa bahay, mas mapapabilis yung mga gawaing bahay. Inuna ko na ngang linisin yung mga unan, isinunod ko naman tong kama. Ewan ko ba mga mare, pero mas napapadali talaga yung mga gawaing bahay kapag meron akong nakakatulong na mga ganito. Mas napapabilis kasi yung gawain at mas malinis talaga. Nilinis ko na nga rin pala itong mga stuffed toys ni Habila para naman tanggal lahat ng alikabok. As you can see nga mga mare, saglit ko lang nilinis pero tignan nyo naman meron na siyang nakuha. Kahit every 2 weeks nga akong nagpa-vacuum, meron at meron pa rin nakukuhang alikabok. Magtataka ka na lang dahil wala naman bintana dito sa kwarto namin pero grabe yung nakuha niya, napakadami. Pagkatapos ko sa kama, ayan, nag-sound trip muna ang mare nyo para mas ganahan sa paglilinis. Nag-vacuum nga lang pala ako mga mare at hindi na ako nagwalis dahil nandito nga si Habila at ayokong maamoy niya yung mga alikabok. Bali, nag-vacuum na nga lang pala ako at etong wireless vacuum ng MyMate yung gamit ko. Simula nung dumating to mga mare, nako, gamit na gamit yan dito sa kwarto. Hindi na nga ako nagwawalis at eto na lang yung madalas na ginagamit ko dahil rechargeable to mga mare at medyo matagal din siya bago malobat. Pagkatapos ko ngang ma-vacuum, eto, at magpupunas naman ako. Wipes na nga lang yung ginagamit kong panlinis ngayon mga mare para naman pagkatapos gamitin, diretso ng tapon. Nagpunas-punas lang naman ako ng mga alikabok pero konti lang naman yung alikabok dito sa kwarto namin mga mare. Wala rin kasi kaming bintana dito sa taas at palagi naman nakasarado yung pinto. Nagpalit nga pala ako nitong head ng vacuum para naman malinis ko itong metal shell. Marami nga pala tong kasamang brush mga mare kaya naman marami talaga kayong malilinis. At dahil multifunctional na nga ito mga mare, marami talaga kayong pwedeng paggamitan. Pagkatapos ko malinis yung metal shelf, ayan, inayos ko naman itong lagayan ng mga salamin. Maliit lang yung kwarto namin kaya kailangan talaga mga mare maraming storage dahil marami rin kaming gamit. Pagkatapos ko dun sa aking working area, dito naman ako sa aking vanity. Napakatagal na nga sa akin itong vanity table mga mare, year 2022 pa. Nasira na nga yung isang drawer at nagkaroon ng lipstick stain dito sa unahan pero okay na okay pa rin siya mga mare at maayos pa rin. Anyways, pagkatapos kong punasan, isa-isa ko lang din binalik yung mga gamit. Pupunasan ko na nga rin sana yung mga laruan ni Habila, ang kaso naglalaro pa siya doon at ayaw niya nga pa-istorbo. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam pagkatapos maglinis, lalo na't kapag bagong palit yung bedsheet, nako, mas mapapasarap yung tulog.